Mahal kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawalay. Maynila, Maynila, pangarap ko'y mabubuhay. paglingap na walang kapantay. Maynila, Maynila. Mabuhay! Ako si John B. At ako naman si Vanessa. And welcome back sa Intramuros Explorers! Tara at tuklasin natin ang makasaysayang Syudad Marada o ang Walled City ng Maynila. ang Intramuros! Ngayong buwan ng Hunyo ay celebrate natin ang founding anniversary ng Maynila. Uy, happy anniversary! Kaya naman samahan nyo kami sa episode na ito at tuklasin kung ano nga ba ang origin story ng lungsod na ito. Alam niyo ba na bago pa dumating ang mga Espanyol, mayroon ng maunlad na pamayanan sa lugar ng Intramuros? Pinaniniwalaan na nanggaling ang pangalang Maynila sa mga salitang May Nilad o lugar na may halamang nilad. Yan ay batay sa huling pag-aaral ng UP Manila. Ang halamang nilad na may scientific name na Cyphiporia hydrophilica ay kamag-anak ng mga bakawan o mangroves na tumutubo sa mga matubig na lugar. Ang ilan sa mga ito ay makikita sa ASEAN Gardens malapit sa Puerta del Parian. Ito ay tinanim noong 2021. Ayon sa mga Espanyol noong 1570, ang Maynila noon ay mahigit kumulang 2,000 residente at isa ng mahalagang sentro ng kalakalan na dinarayo ng mga mangangalakal na Tsino. Mayroon din itong kuta na yari sa kahoy na armado ng mga katutubong kanyon tulad ng mga lantaka. Ang huling hari ng Maynila na si Raja Suleiman ay isang Muslim na namumuno sa lungsod noong dumating ang mga Espanyol noong 1570. Nauwi ang pagbisitang ito sa labanan at pagsunog ng mga Kastila sa Maynila. Noong 1571, bumalik ang mga Espanyol sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Matapos ang pananakop, itinatag ni Legazpi ang kolonyal na Maynila sa dating lugar ng bayan ni Suleiman na ngayoy Intramuros. What? Ang mga basag na piraso ng palayok mula noong 1500s na tinatawag ding Manila Ware ang siyang natatanging bakas ng sinaunang Maynila. Yan ay mahuhukay at matatagpuan sa iba't ibang parte ng Intramuros at ng Luneta. Noong ika-24 ng Hunyo 1571, itinatag ni Legazpi ang Kabildo o Konseho ng Lungsod ng Maynila. Ang petsang ito ang kinikilalang opisyal na araw ng pagkakatatag ng lungsod. At sa sumunod na 3 siglo, sa ayuntamiento nagpulong ang Kabildo ng Maynila. Sa kapilyang malapit sa altar, sa loob ng San Agustin Church naman inilibing ang labi ni Miguel Lopez de Legazpi matapos niyang pumanaw noong 1572. At yan ang maikling origin story ng Maynila. Kaya mga ka-explorers, Let's explore! experience and love Intramuros! Hanggang sa muli, see ya and Happy Manila Day!